Purihin, purihin, purihin ang ating Diyos na buhay. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpak naman po dyan. Isang pinagpalang hapon po sa mga nanonood sa YouTube at mga nanonood sa Facebook at sa inyo, mga Amen. brothers and sisters. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Mga kapatid, may maroon po ba tayong may mga akay? Inaanyayan ko po dito sa harapan para makilala ka namin at ma-welcome dito po sa gawain ng ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Oh, amen. Praise the Lord. Sis, dito ka. Mga kapatid, pwede na po tayong tumayo at i-welcome po natin ang ating sister na ngayon lang po dumalo sa gawain ng ating Diyos na buhay. Amen. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ang pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa siyang manahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Welcome sis sa gawain ng ating Diyos na buhay. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Sa wikang Hebrew, ang El Shaddai ay isa sa ipinakakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel and Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ng mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal, espiritual, at higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos pamamagitan ng kanyang buntong na anak na ang Panginoong Hesukristo. Sis, yung hawak mong panyo ngayon yan ay may Psalm 91 na dinadasal po namin mula 6 a.m. ng umaga, 12 noon,
and 6 p.m. in the evening. Kung gising ka pa ng gabi, pwede mong dasal yan. Yan po ay Psalm 91 is yung pag-iingat ni Lord sa atin. So may gawain ang El Shaddai every Monday to Friday dito po sa St. Joseph Church, and Saturday sa Saikong Sacred Heart Church, and Sunday is sa school ground sa Saikong sa taas po niya. So, sis, pwede po bang malaman kung ano pong pangalan nila at taga saan po sila sa atin? Ako si Juliet Bunilia, taga Ilocos Norte po. Wow, taga Ilocos Norte. Praise God. Palakpakan po natin, Diyos na buhay. Amen. So, sana hindi lang ito yung una at huli mong punta. Every Friday, ikaw ay makita namin at makasama namin dito sa gawain ng ating Diyos na buhay. Salamat, sis. Pwede ka nang maupo. God bless po. Lahat po tayo pinagpala? Amen. So, ngayong lahat po tayo magpapatotoo? Amen. Sino po mauuna? Ipatotoo ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Sino po? Meron po ba? Si She. Oh, si Ate She. Praise the Lord, hallelujah. Sige po, isang muna po malakas na papuri para po kay El Shaddai, amen. Amen, muli po nagpasalamat po ako sa ating Diyos dahil po sa pinagalob niyo pong biyaya po sa buhay ko. Muntik-muntik ka na po ako sa ma-terminate. Ayan, salamat po sa Diyos dahil po sa protection na po na binigay. Kasi nalaman po ng amo po namin na may utang po kami sa bangko. Salamat po sa Diyos dahil po nung kinausap po ako ng amo namin, sabi sa akin, bakit kailangan mo umutang sa may labas? Pwede naman sa akin. Tapos sabi niya, magkano yung utang mo doon? Sinabi ko nga po yung amount ng utang ko po sa may labas po sa bangko po. Tapos salamat po sa Diyos dahil sabi niya sa akin, sige, bayaran mo na yan sa Lunes. Kaya salamat po sa Diyos dahil ginamit po ng Diyos ang amo ko upang makapagbayad po ako sa bangko. Tapos sa isa po, sabi po sa akin ng amo ko na, sige, huwag ka na mangutang sa bangko, dagdagan ko lang sa sahod mo. Wow, praise Amen, God. praise the Lord. Kaya sa Diyos po ang papurit po, salamat po, amen, praise God, hallelujah. Amen. Tunay nga po, minsan na isang pangyayari ay minsan ginagamit ni Lord para lalo kang pagpalain. Amen. Sino pa po ba? Okay, ako na lang po. Binabalik ko lang ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Tunay nga po, walang imposible sa Kanya. Lahat ng hangarin ng ating puso, kung tayo'y hindi po tumitigil na hinihiling po sa Kanya, lagi persistent po, perseverance po na lagi tayong humihingi through prayer request. Tunay nga po, year 2010 pa po yung prayer request ko na po yun. Ang salamat sa Diyos kasi mula po nung anniversary noon, sabi ni Brother June Civiliano po yun, na i-drawing nyo kung ano yung hiningi nyo kay Lord. Tunay nga po, napakabuti niya kasi hiningi ko po talaga, I'm not boasting, but this is God blessing and God mercy and answered prayer po talaga ako. Kasi tunay nga po, ang family ko, sa tatay kong side, wala po silang sariling sakahan. So, tenant lang ho kami ng lupa na sinasaka po nila ng palay at mais. Alam na ni Lord kung ilan yon. So, salamat Lord. At hiningi ko po, may sarili po silang lote, but sakahan, sa side ng tatay ko, may po sila, hiningi ko yung sarili namin. So, salamat sa Diyos. Sa 2010 hanggang ngayon, praise God, na pinagkalaob na ni Lord. At nakabili po kami ng sarili naming luti ulit, ng family ko, at thank you Lord na hindi ko ma-imagine. Kasi nakabili po kami, hindi lang para po sa akin, nakabili din po mga kapatid ko ng sarili nilang sakan at same as me na hindi ko ma-imagine na nasa 7 digits po siya, 2.M ang naibili po namin. Tulong-tulong po yon gamit ang mga ani, yung sahod namin. Inaamin ko po na umihiram din po ako. Kasi 1M po yung sa akin.
hindi ko po maipoprovide agad lahat yon in my salary. Pero salamat sa Diyos, may ginamit po siyang tao na iisang may-ari lang po yun, na lahat po yung nabilaan naming lote, yung sakahan, ay isang may-ari po siya. At pinayagan po kaming bayaran po yon ng installment, parang down payment and then ilang buwan pa po siya, and then saka fully payment po siya. Salamat sa Diyos dahil answer prayer na po kami, dahil isang konti na lang ang natitira na kulang namin para po doon. At saka pagpapatransfer po ng name doon po sa tax declaration po niya. So thank you, Lord. At salamat din po sa Diyos kasi kanina parang ayoko pong mag-commentator kasi ang sakit po ng tiyan ko. Sabi ko, Lord, last minute, sinabi ko kay brother, hindi ako mag-commentator kasi ang sakit ng tiyan ko. Pero praise God, dahil binigyan niya ako ng kalusugan, kalakasan na nawala po yung sakit ng tiyan, punta po ako. Dahil alam ni Lord kung ano nangyari. Pero thank you, Lord, dahil nairaos yung misa na maluhalati. Minsan nagkamali man ako, pero alam ni Lord ko na yung sitwasyon ko yung time na yon. Thank you, Yahweh. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To God be the glory. Amen. So tayo na po tayo mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagkikinig ng mabuting balita ni ihahayag po ng ating kapatid na si Brother Hernani Gonzalez. At sasamahan po tayo ng ating mga kapatid sa pagpurit pagsamba, our El Shaddai Gospel Music Ministry, at ang pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Winky Huna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, Diyos na may likha ng langit at lupa, Yahweh El Shaddai ang iyong pangalan. Sa mga oras na ito, Panginoon, narito kami ng aking mga kapatid, patuloy na nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa muli po na napakinggan namin ang iyong banal na salita. Sa misa, Panginoon, na ito po'y nagbigay ng buhay at pag-asa sa amin sa mga oras na ito. Lord Jesus, itinataas po namin ang gawain mo sa araw na ito, Lord Jesus. Pagpalain mo po ang tatayo sa harapan, na siya pong maghahayag ng mabuting balita. Gamitin mo po siya, Lord God, mightily and boldly for the glory of your name, Lord Jesus. Ganon din po ang mga salita na kanyang ibabahagi. Ang magandang balita, Lord Jesus, na ito po'y mamutawi sa aming puso at isipan at ito po'y aming maisabuhay, Lord Jesus. Lord God, samahan mo po kami hanggang matapos, Lord Jesus. Inaangkin na po namin ang tagumpay sa buong maghapon, sa buong gawain mo, Lord Jesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Glory Praise to God. the Lord. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen. God is good. All the And time. all the time. God is is good. Amen. Ayon nga po sa aking nabasa, kagabi ko lamang po ito nabasa, i-share ko lamang po sa inyo. Ang kandila daw po, hindi daw po yun nagpo-produce ng liwanag kapag walang apoy. Amen? So kailangan ng apoy. Ang halaman, kapag natutuyo na siya, dahil nga sa sobrang init, sikat ng araw, ang kailangan niya, tubig. So, tubig. Ang tao, kapag nanghihina at nawawala ng pag-asa, ang kailangan daw po niya ay Espiritu. Amen? Amen. The Holy Spirit. Amen? Kaya minsan, alam niyo kapatid, mapapansin natin na kapag hindi pumapasok ang Holy Spirit sa ating puso, alam niyo kung bakit? Siyasatin daw po natin ang ating puso. Dahil doon, may nakabara. So this time, handa po ba tayong buksan ang ating puso para po ang Holy Spirit makapasok sa ating puso? Amen. Hallelujah. Hallelujah. This time po, buksan po natin ang ating puso, ang ating isipan. Ibigay po natin ito sa Panginoon. Hayaan mo, Lord Jesus, na hipuin mo ang aming puso sa mga oras na ito, Lord Jesus. Touch our soul, O God, for your glory, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus cares for me, let your rain fall upon me. Lord, we humbly come to you, O Lord. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with our passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa espiritu na iyo pong ibinigay sa amin. Magandang espiritu sa aming buhay. Lahat po ba'y nabuksan ang puso't isipan? Amen. Ang Holy Spirit po ba ay pumasok na sa ating buhay? Amen. Amen. Dahil pumasok na ang Holy Spirit sa ating buhay, this time naman po tayo po ay iindak, sasayaw sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba ang lahat na sumayaw, umindak sa ating Diyos na buhay? Amen. Hallelujah. Amen. Dakilan Diyos na hari, aming ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggan ang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang
salamat, Diyos. Maraming salamat, Lord, sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat, Lord God, dahil ang araw na ito, Lord Jesus, ay espesyal na araw. Hindi lamang dahil Valentine's Day, ano ho? Kundi ang pag-ibig ng Diyos hindi nakasalalay sa isang araw lamang. Hindi nakasalalay sa isang Valentine's Day lamang. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen? Kaya araw-araw, lagi po Valentine's Day. Amen? Hallelujah. Pati niya na mukha ng mga Valentine's na mukha na yan. Mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Lord God, Happy Valentine's. Happy Valentine's Day, Lord. Amen. This time po, kausapin po natin ang Panginoon bilang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya. Ipikit po natin ang ating mga mata at tayo po'y patuloy na magpasalamat sa ating Diyos. Lord God, patuloy po kaming kakapit, patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, Lord Jesus. Patuloy po kaming huhugot ng lakas sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. Yes, Lord, hindi namin deserve ang lahat ng mga bagay, pero patuloy mo pong ibinabuhos sa amin. Napakabuti mo, Lord Jesus. Walang kulang ang salitang salamat para ikaw po'y aming pasalamatan. Hayaan mo, Lord, na sa awiting ito ay ipadama namin sa iyo ang aming munting pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Tingin mo ang himig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Tingin mo ang himig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay
turn the sea into dry land, to the outcast on her knees. You are the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. We glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Thank you, Jesus. I will praise you Till I die. El Shaddai. Hallelujah. Yes, O Lord Jesus, acknowledge the presence of Jesus na sinabi niya sa Matthew 18:20, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa akin, tiyak na roon ako sa inyong kalagitnaan. Thank you, Lord, sapagkat di mo kami iniiwan, di mo kami pinababayaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw ng mga puso. Naway ang mga pusong ito matuon lamang sa iyo, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Sapat sinabi mo kung nasaan ang inyong puso, naroon din ang inyong Diyos-Diyosan. Pero pag ikaw ang aming tunay na Diyos at laman ng aming puso, nakatitiyak kami na hindi kami mapapahamak. Pagpalain mo, Panginoon, ang fellowship na ito. Lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, around the world. Sila man po ay may kakulangan o uhaw sa pag-ibig sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw ang kapunuan ng lahat ng ito. Kaya hinahabilin po namin sa iyo, O Diyos, ang pagtitipong ito simula kang sa matapos, mangyari ang inyong kalooban
hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Panginoon, nagdiriwang sa pagdating, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. lakas at pag-asa narito sa tuwina ng tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak. Hallelujah! Yeah! Yan ang mga umiibig. Sino sa inyo ang nakaranas na magkakaroon ng UTI? Taas ang kamay. Alam mo yung UTI? Umibig tapos iniwan. Yan ang kuha ng UTI. Umibig tapos iniwan. Tapos, umibig muli, kaya lang si Jesus na ang iyong minahal. Nung si Jesus na ang minahal mo, hindi ka na iniwan. Dahil si Jesus ay dakilang mangingibig. Yung lahat ng iniwan ng boyfriend, iniwan ng asawa, lahat yan sinasalo ni Jesus. Sabi ni Jesus, oh come, halik kayo. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Sabi ng isa, Brother Bay, nakakapagod din na magmahal. Kasi puro bigay na lang ako. Wala namang sukli. No?
So alam mo dapat ang pagmamahal give and take. Yung pag nagbigay ka, may balik naman. Hindi yung puro na lang ikaw bigay. Na? Okay, ang atin pong topic is about love. Pag-ibig. Malalaman nyo ng dahil sa pag-ibig. Bakit kayo nakapula? Okay? Nung Chinese New Year, naka-blue ako. Sabi ng mga kwando sa Saikong, bakit ka nag-blue? Ay, Chinese New Year ngayon. Baka walang magbigay sa iyo ng pulang sobre. Hindi, biniro lang ako, no? Kasi halos lahat doon nakapula. Eh, sabi ko naman hindi ka naman inchik eh. Pilipino ka. Okay, ganito ang sinasabi. Ang ating pagninilaya ngayon is about love God with all your heart. In the book of Mark chapter 12 verse 30 up to 31. Ganito ang pagkasabi. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second most important commandment is this: love your neighbor as you love yourself. There is no other commandments more important than these two. Ang sabi niya, kapatid, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ito ang mga salita ng Diyos. Dahil sa pag-ibig, tayo ngayon'y tao. Dahil sa pag-ibig, tayo ay may puso. Minsan na mata natin ay may luha, patawa-tawa nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang mga pangit sa mundo. Yan, ha? Lahat ng pangit sa mundo, mawawala yan pang dahil sa pag-ibig. Kaya ang Diyos, minahal niya ang lahat ng nilikha niya, maitim, pandak,
mayaman, mahirap. At sabi ng Biblia, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Wala siyang itinatangi. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nag-iiba ang anyo. Maging sino ka man, maging ano ka pa man, basta mahal ka ng Diyos. Kaya yung mga may nakaranas ng UTI, nung minahal nila si Kristo, umibig tapos iniwan, nung minahal na si Kristo, yon sinabi ng iba, hindi na ako magmamahal pa ng higit pa kay Kristo. Si Kristo na talaga ang mamahalin ko. Amen? Palapakan natin si Lord. Okay, magsipo po tayo. Sabihin nyo sa inyo mga katabi, sister, brother, naranasan mo bang magka-UTI? Sabi ng isa, nako, kung alam mo lang, brother Bay. Ha? Okay, ganito yan eh. Ang tao, ang pag-ibig ng tao laging nagbabago. Tandaan nyo yan. Ha? Ang maraming kina-counseling ko, Brother Bay, nung bago kami ikinasal, ang sabi ng asawa ko, ako lang ang kanyang titingnan. Pero nung tumaba na ako, na yung 29, 30, ang baywang ko ngayon, 40 na, iba na po ang tinitingnan niya. Dati, pagtawid namin sa kalsada, inaalalayan pa ako. Ngayon, nauna na sa kabila. At sinasabihan pa ako, ang tagal-tagal mo, ang tanga-tanga mo. No? Ha? Kasi ang pag-ibig ng tao, laging nagbabago. Ha? Mahal kita kasi ang pag-ibig ng tao laging may kondisyon. The love ng tao ay conditional. Mahal kita dahil maganda ka. Ay paano ngayon kung hindi na maganda yon? Mahal kita dahil mayaman ka. Eh paano kung naghirap na yon? Mahal kita dahil sexy ka. Eh paano ngayon kung hindi na maging sexy yan? Mahal kita. Laging may dahilan. Kaya huwag kayong umasa, no? Yung iba, nag-abroad lang. Pag-uwi, katulad ng isang sister natin, dating council sa Hong Kong, 16 years nagpapadala siya ng pera sa kanyang asawa. Ang sabi ng asawa niya, sweetheart, paggawa natin yung bahay. Halos lahat ng sweldo niya, pinadadala niya. Nung umuwi siya, nagtaka siya bakit maganda ang bahay ng kanilang kapitbahay. Ang bahay nila walang naipagawa. Ang sabi po ng mga anak niya, Nay, pasensya ka na. Nung umalis ka, yung kapitbahay nating maganda na nabalo, yun na po kinakasama ni tatay. Sa galit ng sister, pinuntahan yung kabaong at sinabi niya sa asawa, sabi niya, pasalamat ka, patay ka na. Kasi kung hindi ka patay, papatayin pa rin kita ngayon. Ha? Ilan sa mga OFW ang umiiyak dahil maraming ganyan. Brother, ang asawa ko nasa kabilang pintuan na naligaw ng pintuan. Brother, ang asawa ko. Kasi ang pag-ibig ng tao nagbabago. Malingat ka lang. No? Amen? Mabuti na lang si Estela. Yung Wednesday group, driver niya, ang asawa niya, dyan, si Toto. Magkasama sila. Aba,
Nakita ko sa balag ni Estela, magkasama sila, kumakain ng noodles, pagdampot ng ganyan, magkatabi silang dalawa. Ang sarap ng kanilang pakiramdam dalawa. Ha? Alam mo, ang mag-asawa hindi dapat magkahiwalay talaga. Kasi kung hindi matukso yan, ang problema, yung tukso. Kasi ang tukso, hindi naman lumalayo yan. Di ba? Ang awit, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan, kay rami na. O tukso, layuan mo ako. Ha? Eh kung yung mga man of God na natukso pa. Kaya nga hindi ako umalis dyan sa opisina eh. Mag-aapat na buwan na, hindi pa ako nakapunta sa sentral. Ha? Sabi ng isa, akala nila siguro, ngayon lang ako dito sa Hong Kong. Oy, 1991 pa, ako ang unang na-assign dito. No? 1991, 1993, 94, 2000, at ngayon, 25 years bago ako makabalik. Di ba? Alam ko ang takbo ng daloy sa abroad. Mas madaling gumawa ng kasalanan sa abroad kasi wala kang nagbabantay. Ha? Sa Pilipinas, 100 kilometro, alam ng mga chismoso. Grabe ang radar ng sa Pilipinas. Ba? Amen? So, yung pag-ibig, no? Ang tawag noon, yung pag-ibig na bawal ay masarap. Ha? Sabi ng isa, alam mo Brad, masarap magmahal ang kabit. Mayroon bang kabit na hindi tinatago? Ha? Ang kabit ay tinatago. Amen po ba? So ngayon, ang tanong, may itatago ka ba sa Diyos? Ay sabi ng Panginoon, lantad sa kanyang paningin, kahit saan ka nandoon ang mga mata ng Diyos. Amen po ba? So ngayon, anong gagawin ng Diyos? No? Protektahan ng Diyos ang mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Ilalayo ng Panginoon yung pamilya mo sa tukso. Ha? Yung mister mo, ilalayo niya sa barkada. Kasi ang barkada, malaki pong impluensya yan. Pag sumama ka sa lasinggo, 1 linggo pa lang lasinggo ka na. Pag sumama ka sa babaero, wala pang 1 linggo, babaero ka na rin. Ha? Pag sumama ka sa pinagpala, pagpapalaing ka rin. Kaya ang sabi ko doon sa mga kausap ko sa Pilipinas, mapalad ka brother. Bakit? Kilala ko ang misis mo. Nung mag-abroad ako, wala pong ginawa yan kundi sa simbahan. Pagkatapos sa simbahan, uwi sa kanila pong employer. No? Ang sabi niya, kaya nga brother, iniingatan ko yung single centavos na pinadala ng misis ko. Iniingatan ko at ngayon pauuwiin ko na siya dahil graduate na lahat ng mga anak namin. No? Yan naman talaga ang purpose kung bakit ka nag-abroad eh. Para sa pamilya. Kaya ang tawag po sa inyo, mga hero. Pag tinanong kayo, bakit ka nag-abroad? Dahil sa aking mga mahal sa buhay. No? Pagmamahal po ang nagtulak sa inyo para kayo mag-abroad.
Hindi kayo napunta dito sa ibang bansa para maglandi. Amen? Kaya ako, sinasabi ko yung totoo. Marami pong nawasak na tahanan. No? Dahil nakalimutan nila ang Diyos. Nung nandoon sila sa Pilipinas, sinasabi nila, Diyos ko, makaalis lang ako, pupunta ako sa gawain mo. Ngayon, nung lumapit sa akin, o ano nangyari sa iyo, brother? Marami po akong sakit. Bakit? Napawalay po ako kay El Shaddai. O, mabuti naman, bumalik ka kay El Shaddai. No? Alam mo, pag nagkamali ka, wala kang gagawin kundi bumalik sa Panginoon. Kapag bumalik ka sa Panginoon, hindi ka itatakwil ng Panginoon, tatanggapin ka niya ng buong buo. Amen? Purihin ang Diyos. Amen? Love God with all your heart. Kailangan ng pagmamahal sa Diyos, ang puso mo. Parang sinasabi mo, pupunta ako sa St. Joseph Parish Church dahil gusto kong kausapin si Lord. Sabi naman ng isa, galit ako sa Bisaya, ang preacher doon, Bisaya, saka na lang, pag Tagalog yung preacher. Wag kang mamimili ng preacher. Kasi ang Bisaya ngayong preacher, pero yung salita ng Diyos, sinasabi niya, hindi po Bisaya. Yan ay very powerful at makapangyarihang salita ng Diyos. Amen po ba? Galit ka sa Bisaya, hindi ka naman marunong mag-Bisaya. Kayo mga Tagalog, huwag kayong magalit sa Bisaya. Kami mga Bisaya, marunong kami mag-Tagalog. Kayo mga Tagalog, hindi kayo marunong mag-Bisaya. Amen po ba? Ang bot sa inyo. Amen? Alam mo, pag pumupunta dito na buong puso talaga, malalaman mo yung mga taong naglilingkod sa Panginoon buong puso eh. Minamahal nila yung kanila, tulad ng mga workers. No? Minamahal nila yung kanilang trabaho. Minamahal niya yung kanilang katungkulan, yung mga nagsiserve sa altar. No? Ako itong tuwa doon sa sa linggo, sa Saikong. No? Dami doon. Higit 700 ang tao doon. May naka-assign po doon para sa akin. Para lang magdala ng kape ko. Tubig. At sinasabi, Brother Bay, yung tanghalian mo, ibalot namin, isyaron namin to, isyaron. Kasi hindi naman ako nagtatanghalian doon. Kasi mahirap mag-talk na busog. Ano sasabihin mo, ulam? Kaya yung pagkain ko sa tanghalian, dinadala na namin sa plat yan, doon namin kinakain. Kasama ko yung mga platters, kasama ko yung mga kasama namin, no? Pero asikaso, maya balik ng balik. Sister, kanina ka pa dito. Brad, ano po ang kailangan pa ninyo? Kasi ako ang naka-assign sa iyo sa buong isang linggo. No? Tama naman yun, sapagkat sinabi ni Lord, isang basong tubig lang maibigay mo sa lingkod ng Diyos, tiyak gagandim pala ang ka ng Diyos. No? Pero, ang sabi ko, sister, hayaan mo na ako kasi malaki na ako. Mag-concentrate ka doon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sosyal. Pagdating ko doon, Starbucks pa. Hindi naman ako humingi ng Starbucks. Pero gusto nila kasi, no? Mapaglingkuran yung lingkod ng Diyos. Isa rin po yan sa uri ng pagmamahal. Kung mahal mo ang Diyos,
mahalin mo rin ang mga lingkod ng Diyos. At kung ikaw lingkod ng Diyos, mahalin mo rin yung mga nasasakupan mo. Yung pagmamahal, kailangan yan ay may itatali doon sa tinatawag na with all your heart. Kasi kung ang pagmamahal mo, pakitang taon tawag doon, plastic. Amen po ba? Kung ang pagmamahal mo hindi genuine, alam ng Diyos yun. Pero kung ang pagmamahal mo ay genuine, nako, sigurado, gagantimpalaan yan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, anong sinabi niya? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi lang puso, pati buong isip. Bakit buong isip? Kasi may tendency na physically present but mentally, spiritually absent. Naroon ka nga sa gawain ng Panginoon katawan mo. Ang iniisip mo nasa Pilipinas, ang iniisip mo doon sa employer mo. Kung nandoon ang katawan mo, kailangan ang isip mo nandoon din. Amen po ba? Ibigin mo ng buong lakas. Pag nagpupuri yung iba sa Diyos, Amen. Amen. Lakas ba yan? Pag sayaw, sumayaw ka. Huwag kang maging killjoy. Sa gawain ng Panginoon, sige, doon ka magdisko, doon ka sumayaw, doon ka pumalakpak. Kailangan palakpak ngayon sa kwan, kasi sa padami ng tao, ganito na lang ang palakpak namin sa Saikong. Lapat na lang. Kasi marami nagreklamo doon. Yon? Sabi ko, hindi bali, ang importante mahalaga, ang mahalaga yung importante. Ganun lang yan. Amen? Sabi ko, babawi na lang kami sa St. Joseph. Hallelujah! Yeah! Mahina yan. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Palapakan ng Panginoon. At ang palakpak sa Panginoon, ganyan. Kailangan ituro lahat yan yung isa sa itaas, yung isa sa hindi pantay. Yan. Bakit nakaturo sa itaas? Dahil ang Diyos natin, Diyos na nasa langit, ang ating palakpak nakatuon sa langit. Amen. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Ang tanong, ang hayop ba ay may kaluluwa? Wala. Tao lang binigyan ng Diyos ng kaluluwa. No? Kaya yung isang pare, sinabi ng isang mayaman, Pader, mahal na mahal ko yung aso ko. Nung namatay, basbasan po ninyo. Sabi ng isang ay ang kaluluwa, ang aso anak, wala pong kaluluwa. Tapos sabi ng mayaman, magbibigay po ako ng $10,000. Maghanap na lang ako ng pastor. Sabi ng, balik-balik ka dito. Ano ba yung aso mo? Katoliko ba yan? Katoliko ba yung aso mo? Ang aso, kahit walang kaluluwa, sa ibang bansa, nagha-hire sila ng katulong para lang sa aso. Nag-hire sila ng katulong para lang sa pusa. Kasi minahal nila yung aso nila at pusa. Mabuti pa yung pusa, walang kaluluwa. Minahal ng tao. Amen? Minsan nakalulungkot yung tao walang pagmamahal sa kapwa niya tao. Amen? Amen? Ano ba ang pangalawang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya sa iyong sarili. Kaya huwag mong patayin yung kapwa mo, tao yan.
Ha? Amen? Oh, yung mga pinatay nung panahon ng tukhang, sumisigaw na yung mga dugo nila. Mahigit 30 milyon yung pinatay na yun. Ha? Eh kung yung isang kaluluwa lang nga, mahalaga sa Diyos eh. Ha? Alam nyo ba, yung taong walang justice, sumisigaw ang kanilang dugo. Si Abel, pinatay ni Cain. Ano sinabi ni Yahweh? Narinig ko ang daing ni Abel. Sumisigaw ng katarungan ang dugo ni Abel. No? Kaya may tinatawag tayo yung human rights. Ang bawat tao kahit mahirap, mayroon po siyang karapatan na mabuhay. Amen po ba? Akala ba ninyo yung mga gumawa noon makakaligtas? Hindi. May batas sa langit. Kung makaligtas ka man sa batas sa lupa, yung batas ng langit, hindi ka makakaligtas. Amen? So, tingnan ninyo. Ha? Bakit kailangan mahalin natin ang ating kapwa? Dahil sila'y nilikha ng Diyos na kawangis mo rin. Ha? Nilikha sila ng Diyos na kung ikay umiiyak, umiiyak rin yan. Nilikha sila ng Diyos na mahal din sila ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ang pumatay, mananagot sa naglikha. Kaya inutos ng Diyos, bawal pumatay. No? Kasama yan sa 10 utos. Noong pinag-aralan namin yung abortion, kaya ang buong mundo ay may batas na po sila sa abortion. Noong pinag-aralan namin, ito palang ina-abort kahit mali, kahit sila ay sperm cell pa lang at ay may buhay na pa sila sa sinapupunan ng ina. At habang gusto silang patayin. Kaya nga sa Pilipinas, hindi nakapasa yung abortion. Hindi nakapasa yung death penalty. Hindi nakapasa yung divorce. The only one country in the world to stand behind the law of God ay ang Pilipinas. Lahat ng bansa may mga batas na po sila yan. Pero ang Pilipinas ay hindi po pinahintulutan yan. Dahil maraming mga nagmamahal kay Kristo sa Diyos sa bansang Pilipinas. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ha? Yan ang dahilan kung bakit yung 2 utos na yan ay mahalaga sa Diyos. Ngayon, napakabait ang Diyos. Ha? Sabi ng Panginoon, bakit ba yung 10 ginawa ko ng 2, hindi pa rin nyo masunod? Ang tigas ng ulo ninyo, mga tao kayo. Ha? Amen? Amen. O ito na. Naglabas ulit ang Diyos ng isa pang kautusan. Ha? Tingnan mo yung sinabi ng Panginoon dito sa John 13:33 o sa John 13:34. Sabi niya dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Isang bagong utos. Summary ng 2 utos. Sabi niya dito, isang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Gayon din naman mag-ibigan kayo.
kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Diba? Yung 10, ginawang 2. Tapos yung 2 utos, hindi naman talaga masusunod ng tao yun eh. Ano sabi ni Lord? Okay, ito na lang. Huwag kayong magkakagatan, mamamatay kayo lahat. Sabi ni Lord, magmahalan kayo. Kaya inutos ng Panginoon, pati kaaway mo, mahalin mo! Ano sabi ni Lord? Love your enemy! Amen? Isang bagong utos lang binigay ng Diyos, ayaw pa rin masunod ng tao. Kasi daming mga taong naghahari-harian. Amen? Kaya sa panahon natin, this is the time of fake news. Amen? Lipas na po yung yahoo.com. Ngayon, kuha na po tayo ngayon. gmail.com. At panahon ng siraan. Amen? Kaya ang tawag po diyan, social media. Kasi nakisali na ang mga sosyalist. Yung mga taong sosyal, nakisali na. Diba? Ang tawag po diyan ay social media. Social media kasi media lang. Hindi totoo. Tunga lang. Kalahati lang. Media lang. Ang tawag po diyan ay social media. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ano pa? Mabuti hindi sumali yung mga tik-tik. Di ba? Akala mo talaga totoo. Uy, namatay na si ganito. Sabi ng isa, paano namatay? Kasama ko lang kahapon yun. Oh. Diba? Di mong ka-fake newsan ng mga tao ngayon. Mas gusto nila pag-usapan yung fake news. Alam mo, ang totoong balita, the good news of salvation is the word of God, salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen! Okay, dito na tayo. Loving God with all your heart, loving with all your heart means giving Him your greatest attention, devotion, and affection. He wants us to treasure Him above all earthly relationship, longing and belongings. He wants to be known by us. Ito pong tunay na pag-ibig sa Diyos with all your heart, giving Him your greatest affection. Ibigay mo na lahat yung pinaka-the best mo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi pag hindi mo binigay yan, kalahati lang, sabi ni Lord. Ito ang pinagdaramdam ko sa inyo, sabi ni Lord. Ang mga tao, ang kanilang bibig nagsasabi, pero ang kanilang puso hindi nagmamahal. Ang tawag po doon ng Panginoon, mga hypocrites. Amen po ba? O tingnan niyo yung mga taong may devotion. Devotion and affection, He wants us to treasure Him above all. I-treasure natin itong gawain ito. Kasi kung hindi dahil sa gawain ni El Shaddai, saan ka kaya ngayon? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maari na sa mental na ako, di alam kung saan ang tungo. Amen po ba? Kaya nung makilala ko si El Shaddai,
El Shaddai, ipakikilala rin kita sa buong mundo. Amen po ba? Yung Diyos na nakilala mo, dapat ipakikilala mo rin. Kasi sabi ni Lord, walang nagsisindi ng ilaw na nilagay sa ilalim ng takalan. Ang nagsisindi ng ilaw, inilalagay nila sa pinakamataas na bahagi upang matanglawan ang buong sambahayan. Amen? Yan. So, how to love God? Ano yung proof that you love God? Number 1, surrender to His will. Isuko mo ang iyong kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Isuko mo ang kalooban mo sa kalooban ng Diyos hanggat hindi mo sinuko ang iyong will kalooban. Dahil ang Diyos, kahit siya may likha sa iyo, sa atin pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang Diyos na ginagalang niya yung ating free will, yung ating freedom of choice. Pag sinuko mo sa Panginoon yung free will mo, yung kalooban mo, then God will take over. At sabihin ni Lord, anak, sumunod ka sa akin. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay na walang makarating sa langit kung hindi susunod sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Kaya nga nung naroon ako sa Gethsemane, sa Gethsemane, ang katabi po niyan may simbahan, the Church of All Nation, na lahat doon pwede magdasal, pati mga Muslim, pati mga Hindu, pati mga ibang kwan. Ang pangalan doon, the Church of All Nation, katabi lang po yun ng Gethsemane. At doon nakaluhod si Jesus sa malapad na bato. Umiiyak siya, dugo na ang kanyang pawis at luha. Ang sabi niya, Father, kung maari, huwag mo nang ipadaan sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Kasi alam ni Jesus ang dadaanan niya ay Kalbaryo. Pero hindi po sumagot ang Ama. Alam mo ang nangyari? Nung hindi sumagot ang Ama, ang sabi ni Jesus, hindi siya papayag. Sige na lang, your will be done. Ang kalooban mo ang masunod. Nung sinabi ni Jesus na kalooban mo ang masunod, dumating ang mga anghel doon sa bato na yon at pinunasan siya ng mga anghel ang kanyang luha at ang kanyang mga pawis at kinumport po siya ng mga anghel. Mapalad po ako. Dahil doon mismo sinabi ni Father Carlos, kasi ang may-ari po ng Gethsemane ay mga Franciscan order. Nakabakod po yun. Nagkataon lang noon ang spiritual director natin sa Israel ay isang Franciscan order na siya po ang isa sa mataas doon dahil 85 years old na po siya. Kaya pala pagdating namin sa Gethsemane, malayo pa lang kami, bukas na ang gate. Mga nakakulay brown yung mga nagbabantay doon. Sabi niya, Brother Bay, diyan ka tumayo. Diyan tumayo ang mga anghel sa batong yan. Dito si Jesus. At nung inikot niya ako, tingnan mo, Brother Bay, yung kahoy na ganito kahaba ang mga tinik. Nandyan pa nakapreserve ng more than 2,000 years. Nandoon lang po yon. Sa loob ng Gethsemane, yung kahoy niyan, inalagaan po yon. Ang tinik po noon. Kaya pala nung ginawang korona yon, nung idiniin sa Panginoon, tagos sa kanyang utak. Dahil napakatulis po yung kahoy na yon na may tinik. At doon po, sa Gethsemane, doon po nagsisimula yung paakyat sa bundok ng Golgota. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus,
namatay siya upang tayo'y matubos. No? Kaya nung ako'y naglalakad doon patungo sa tuktok, alam mo ang pinakatuktok doon? Wala na pong bukid doon, puro building. Pero nakalagay doon, Station 1, Station 3, Station 4. At pagdating doon sa tuktok ng bundok, doon ipinako si Kristo, doon itinayo ang Holy Sepulchre Cathedral. Kapag punta nyo doon, dudukutin ninyo yung pinagpakuan ng kay Kristo, yung butas, kung saan doon isinuot. At nandoon yung buhay na bato na nilinis yung bangkay ni Kristo at yung dugo na tumigis sa katawan ni Kristo tumagos sa bato hanggang sa ilalim. At nandoon yung libingan ni Jesus. Kaya yung Holy Sepulchre, lahat na mga nadestino dong obispo pinapalitan ng pangalan. Ang pangalan ng obispong nakatalaga doon ay si Nicodemus. Bishop Nicodemus. Kasi si Nicodemus po ang tumulong para ilibing si Jesus. Si Nicodemus po ang nakiusap na huwag niyong baliin ang mga paa ni Jesus. Si Nicodemus po, hanggang libingan naniwala siya kay Kristo. Siya po yung nagsabi, paano ngayon kung matanda na ako? Paano ako makabalik sa sinapupunan ng aking magulang? Ang sabi ni Jesus, Nicodemus, Nicodemus, guro ka pa naman. Ha? Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. No? Kaya yung nagmisa doon sa Santa Marta Parish Church nung anniversary ng El Shaddai na umuulan ng mga missile from Iran. Nandoon si Brother Bai, nakataas ang kamay. Habang umuulan yung mga missile na kasing laki ng poste ng LRT. Pero, sabi ko, Panginoon, total nakapasok na ako sa promised land. Lubusin ko na ito. Kung dito man ako magwawakas, thank you, Lord. Ha? Pero hindi pa nagwakas, kaya nakarating ako dito sa Hong Kong. Kaya, pagkagaling ko sa Israel, nakaprocess na yung papel ko dito sa Hong Kong. No? And thank God sa kanyang pagmamahal. Sabi ko, I surrender, Lord, my will into your will. Amen? Number 2, maipakita mo na mahal mo ang Panginoong Diyos, read and meditate on His Word. Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dili niyo ito araw-gabi, upang matupad niyo ang lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay ka sa iyong buhay. And number 3, obey His Word. Sundin mo ang kanyang salita. Huwag mong piliin. Ito lang sundin ko kasi ito ang kaya kong sundin, Brother Bai. Sa ikapo, kayo na lang dyan. Kaya hindi nagbabago buhay mo eh. Kasi dapat sundin mo lahat. Amen po ba? Tanungin nyo yung lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos kung ano ang epekto sa buhay nila. May epekto yan sa buhay nila, sa pamilya nila, sa kabuhayan nila. Lahat po may epekto po yun. And number 4, na maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos ay communicate with Him in prayer. Prayer is our communication to God. No prayer, no power. More prayer, more power. Kaya may mga Kristiyanong powerless, walang kabuhay-buhay, walang kapangyarihan. Bakit? Hindi nagdadasal ng walang commitment.
Dapat yung Psalm 91, dapat yan idasal mo araw-araw. Pagkatapos yung the Lord's Prayer, kasi ang nagkuha ng the Lord's Prayer, ang nagturo niyan, si Jesus. Hail Mary. Ha? Kailangan i-check po ninyo yung inyong prayer time. Ha? Kaya maraming mga Kristiyano na walang kabuhay-buhay, parang cellphone na lubat. Hindi makakonekta sa Diyos dahil ang communication natin sa Diyos is prayer. Amen. No? Kamusta yung cellphone mo? Lubat na, wala pang load. Amen? Ang load dyan, pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. And number 5, may pakita natin na mahal natin ang Diyos, serve Him wholeheartedly, worship Him. Yung ginagawa ng ating mga choir, mga nganta. No? Sipin mo kanina, gulat ako, kulay blue. Tapos, nagbihis ulit. Ibang kulay na naman. Kasi gusto nila makita ng buong madlang people na maganda sila. Amen po ba? Amen? Bakit? Yan o, si brother, mukhang ambassador yan. Amen. Si brother Doming at si brother Jeffrey. Ha? Sabi nga, serve Him wholeheartedly. Pag pinaglingkuran mo ang Panginoon buong puso talaga, nako, buong puso ang awitin natin. Magsitayo na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, sister, buong puso ba tayo? Buong puso ba tayo? Pag buong puso, itigil ang muso. Ha? Lagay ang kamay dito. Sino yung baguhan dito ngayon? Yung newcomers, sister, hindi aksidente yan. Pagdalo mo. Ituloy-tuloy mo yan. Mag-akay ka pa para sa pamilya mo. Alam mo, matagal ka na hinintay ng Panginoon. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Salamat naman, panahon ng mga puso, pinagbigyan mo si Jesus. Taas ang kamay, pikit ang mga mata. Ilagay sa puso natin ang ating pong kamay at sabihin natin buong puso. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo.
magnify your name, O Lord Jesus. We worship you in the spirit and truth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka naming paglingkuran, pupurihin at sambahin. Pagpalain mo po ang mga taong tumugon nito sa iyong panawagan, lalong-lalo na ang kapatid namin ngayon na nandito, araw ng mga puso. Nagpaunlak siya sa anyaya ng kanyang kaibigan. Alam namin, your kingdom, wala pong aksidente sa kaharian mo. Ito ang araw na tinakda mo upang katagpuin mo siya sa lugar nito para madaraman niya ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Pagpalain mo rin ang mga kapatid nating nanonood sa Facebook, sa YouTube. Ganun din ang Friday group sa kanilang pagsisikap na makapaglingkod sa iyo. Ganun din ang iyong lingkod, patuloy pong i-bless ang mga ipinangangaral na mga salita mo upang ito'y matanim ng malalim sa puso ng mga tao. At ito'y tumubo, lumago at magbunga sa kanilang buhay sa araw-araw. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Hallelujah, hallelujah. Pagpala ng Panginoon mga prayer request nyo at ang inyong mga kahilingan. Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Dasalin natin ang Salmo 91. Siyang naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyon makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood yon mamamasdan. Yaong masasamay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin, ika'y mapahamak at walang daratal.
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang supusubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kikilanlim. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hila-hila'y sasakluluham. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalam. Sila'y bibigyan ko't gagantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupay nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Friday. Imbitado ko kayo lahat sa anniversary natin sa 28 po, anniversary po ng Friday Group. Thank you.